Bakit nga ba kadalasan nagsasara ang mga palugi at maliliit na negosyo? Sa Pilipinas, humigit kumulang 10% ng mga maliliit na negosyo ang tuluyang nagsara dahil sa mababang kita at iba't ibang hamon. Libo-libo ang napilitang magbawas ng operasyon, pansamantalang magsara o hindi na tuluyang makabalik matapos ang nagdaang lockdown noong taon 2020. Matitinding pagsubok ang kinaharap ng ekonomiya. Ngunit sa kabila ng mga numerong ito, may mga negosyong piniling hindi sumuko. Sa dokumentaryong ito, ipapakita natin kung paano nakaahon at bumawi ang mga negosyong minsan nalugmok sa pagkalugi. Alamin natin ang mga kwento ng kanilang pagsusumikap, pagtitiyaga at pagkawagi. Paldo, paano ka pumaldo? Sa dinami-rami ng mga tinitingalang kapihan ng mga tao, isa to sa literal na titingilain mo. Matatagpuan sa 84 Lilac Street ang branch ng Kati-Katingalang Coffee Spot sa Marikina City. Pagpasok pa lang namin ay umaaroma kaagad ang ginagawang kape ng barista. Kung ikaw ay isang cafe hopper at cafe lover, siguradong mabubuhayan ka sa ambience ng cafe. Mula sa mga bumbilyang manilaw-nilaw hanggang sa mga nakakatakam na pastries na siguradong uubos sa laman ng wallet mo. Masasabing ang perfect spot ang cafe na ito para ma-espresso mo ang pagmamahal mo sa kape. Pero pag nagpalpitate ka, yun lang. Kasama ang ating certified coffeeholic na si Chloe Bautista, sabay-sabay nating alamin at tanungin. Paano pumaldo ang coffee spot? So ate, ano pong pangalan niyo? Ako po si Norino Nayel. Gaano po kayo katagal nagtatrabaho sa coffee spot? Actually, mag 2 months pa lang ako ngayong 2026. Nag-start ako nung January 6. Paano po kayo napasok dito sa coffee spot? Bali, meron akong friend na nag-work dito and then mag-1 year na siya. Tapos, nag-asa ko sa kanya kung hiring sila. Kaya, nagpa-offer ako sa kanya kung pwede ako mag-apply dito sa coffee spot. Alam niyo po ba kung kailan nagsimula to coffee spot? I think March 2025 kasi by this 2026 mag-anniversary sila. May mga branches po ba ang coffee spot? Yes, marami silang branch, hindi lang siya dito sa Marikina kasi yung coffee spot is for franchise siya, kaya yun. Oh. So since 2025 lang po nagsimula ang coffee spot. And napansin din namin po na maraming coffee place dito sa Lilac. So, may mga hamon po ba kayo na kinakaharap? Yes, lalo na po mga weekdays. Sobrang matumal talaga siya. And then, by weekend naman, Friday hanggang Sunday naman, doon mo naman nakukuha yung quota mo per coffee spot. Lalo na marami tayo kalaban inside this Marikina. Kaya, sobrang challenges talaga na maka-achieve ka ng maraming customer sa isang linggo. So, sa dami pong nagsasarang coffee shop, since nga po maraming mga coffee place na nga pong nagtatayuan ngayon, paano po napili ng coffee spot na lumaban at ipagpatuloy itong coffee spot? Siguro, yung gusto nila is dapat meron ka talagang consistency kung gusto mong mag-business. Kahit matumal, dapat maging consistent ka pa rin sa gusto mong i-serve sa mga tao. At dapat, kung gusto mong magkaroon ng consistency at bumili sa yung mga customer mo, is dapat may quality rin yung mga pagkain i-serve mo sa kanila. Sa coffee spot po, since marami kayong tinitinda dito, inaalok sa mga mamimili lang din na po sa mga coffee lovers. So, tingin niyo po, ano po yung secret ingredient para balik-balikan po kayo ng mga customers ninyo? Siguro, since ang name niya is coffee spot, so ang pinaka main recipe talaga namin is
yung lasa talaga ng kape na isi-serve namin sa mga customers namin. So, ate, ano po yung top seller po na ino-order po ng mga customer dito? For the drinks naman, ang best seller namin is yung Spanish latte and then yung roasted almond. Yun talaga yung madalas na ino-order sa amin. And then for the food naman is yung mga pastry namin, yung mga banana moist, ganun. Yun yung mga best seller sa amin. So, ano pong pakiramdam na since dumadaan nga po kayo minsan sa pagkalugi, lalo na po't maraming coffee place dito sa Lilac, ano pong pakiramdam na makita na napupuno itong coffee spot, dinadayo din ng ibang mga tao mula sa iba't ibang lugar? Siyempre, bilang staff, so kapag feel kami ng mga customers na madalas pumupunta lang, ganyan. Siyempre, pag dumami na yung mga customers mo, para ma-overwhelm ka na, wow, sobrang dami ng customers namin and nafe-feel namin na parang masarap yung mga siniserve namin na kape at mga food sa kanila. May papayo po ba kayo sa mga nagsisimulang negosyante na natatayuan po ngayon? Ang payo ko lang sana huwag silang mawala ng pag-asa kasi nandiyan talaga yan mga ang tawag doon, mahinang benta. Nandiyan talaga yan, hindi mawawala yan kasi ang business talaga may season yan. Per season yung pagka-successful nila. Kaya dapat hindi sila mawala ng pag-asa. Para sa inyo po, ang salitang paldo po, sa tingin niyo po ba, ano yung tunay na kahulugan nito? Kita po ba ito or serbisyo sa mga tao or customer? Siyempre, pag sinabing paldo talaga, is about sa pera siya, di ba? Pero meron namang ibang meaning ng paldo. Para sa akin, yung meaning niya is kapag nakaserve ka ng quality na pagkain or drinks, tapos babalik-balikan ka ng customers, dumadami yung mga customers mo, doon ko masasabi na paldo yung negosyo ko, ganun. Last na lang po, if you will describe po coffee spot in one word, ano po yun? Coffee spot, one word, I think, quality. Sa paggawa ni ate ng in-order namin Spanish latte, natunghayan namin ang dedikasyon niya sa paggawa ng quality coffee. Para po i-show po namin yung appreciation since pinayagan niyo po kami interviewin kayo and pakita yung process sa paggawa niyo po. Nag-ready lang po kami ng maliit na handbag po for the coffee spot and po po ate. Thank you po, maraming salamat po for allowing us. Thank you ate. Thank you. Lakad. Lakad lang ng lakad. Sumaba kami sa matinding lakaran para marating ang pangalawa nating kapaldo. Matatagpuan sa 434 General Ordonez Street, Marikina City, ang HubSpot. Sarado pa nga ito pagdating namin, pero damang-dama pa rin ang Valentine's Day sa loob nito. Kahit poster lang ng kanilang menu ang nakikita namin, ay talagang takam na kami. Pero, di tayo maglalasing, mga kapaldo. Minabuti naming maghintay kahit inabot na kami ng dilim. Pagbalik namin, tila nabigay liwanag sa amin ang pagbukas ng HubSpot. Napawi ang aming mga pagod nang masilayan namin ito. Sa wakas, tapos na ang waiting game namin. Pero wait, there's more. Nakapasok na nga kami, pero maghihintay na naman kami ulit dahil wala pa raw ang owner ng resto bar. Halos naobserbahan na ata namin ang bawat sulok ng HubSpot. Ilang customer na rin ang pumasok at lumabas habang kami nakatulala. Ikot lang ng ikot. Napag-alaman namin na ang kwartong to ay tinutugtugan ng mga banda. Hindi nga naman mawawala ang jamming sa isang resto bar. Perfect na perfect to para sa mga nasaktan, nagmahal
At higit sa lahat, magwawalwalan. At sa wakas, dumating na rin ang isa sa mga owner ng HubSpot. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, ready na tayong magwalwal, magdaldal. Paano pumaldo ang HubSpot? Ano po yung role nyo dito sa HubSpot? Role, owner slash manager slash runner slash everything. So, paano nga po ba nagsimula yung HubSpot? HubSpot started, actually itong HubSpot na to, it wasn't supposed to be a resto bar. So my original plan was to put up a car wash. Tapos baka yung lote na to. So it was a parking garage by that time. So pinag-iinuman namin ng mga friends ko. Itong mga kababata ko yun nandiyan sa labas. And one of them was Boss Ray. So si Boss Ray, may sabi doon sa owner na kasama ko dito. We had an idea na since we like drinking, and it's like one for our teams to have or manage a resto bar. So yun, start kami ng resto bar. It started with just an open space, yun lang sana ang balang namin, pero as the construction goes, nakita namin na parang kailangan i-close, kailangan i-indoor, outdoor, and that's it. Sa tingin nyo po, if may mga regulars kayo dito or parang suki po, ano po kaya yung secret ingredient ng HubSpot? Kung bakit kayo binabalik-balikan ng mga tao? Ito ay kasi we are a community. May mga regular customers talaga kami na every Friday night, every Saturday night. It's not just about the ambience. May mga banda rin lang dito na gusto nilang pero more so is yung relationship namin sa mga customers. They personally know us, nakakainuman namin sila, nakakasama namin sila dito, at yun yung isa siguro sa mga dahilan kung ba't sila mabay. Kasi nga iba yung vibe na nakakasama mo sa business yung mismo mayari. Ano po sa tingin niyo yung top seller ng HubSpot? Bukod nga po sa binabalik-balikan siya for entertainment na rin po, ano po kaya? Siguro yung food. Very popular dito yung crispy isaw. For some reason, then nga siguro perfect na partner ng beer, tsaka perfect pulutan yun. Yun yung siguro isa sa mga, at saka yung pansit namin, yung pansit kasi namin medyo saucy. So, yung mga customers talaga kami very particular sa pansit. So, yun yung parang isa sa mga nagugustuhan nila. And yun nga, yung mga tao, very jolly yung mga staff namin dito. Walang pinagbabawal namin yung masusunod na staff. To always keep. Dumaan po ba yung HubSpot sa pagkalugi or matumal na kita? Yeah, meron. Yung nakakatumal. Actually, yun nga. Kung yung sinabi mo, downward pa rin siya. Pero recently, the same business naman is first few years talaga masusugatan. Pero, well, natututo naman kami every day. And hopefully in the future, maging ang coordinator. Sa dami nga po na nagsasarang negosyo ngayon, so bakit nyo po napili or paano nyo po pinili na lumaban at ipagpatuloy yung HubSpot? Bakit? Kasi pati ng buhay yung money hardship. So, if you wait, baka dun sa tayo nga nag-quit ka, dun yung mga tumugos, so, you will stop it with you. And for me kasi kailangan mo talagang ibigay yung lahat pagka nag-decide ka ba yung isang bagay. So, kahit ang mahirap, kumbaga, ibigay mo rin. So, kahit ang mahirap, you push that. Ano po yung pakiramdam nyo kapag nakikita nyo po yung mga lamesa nyo na napupuno po ng mga customers? Masaya, syempre. Not because of the kita, pero more on
people trusting us na bigay yung gabi nila dito. Kasi they could have gone with different bars, restos, diba? Pero they choose to spend their night with us. So, yun, that's one of the joys na makita na maraming tao, yung very familiar yung mga tao. Kung mga nakikita mo na, oh, sino ganito, ganito naman. Baga may reason sila na pinabalik-balik nyo. Para sa inyo po, ano yung tunay na kahulugan ng salitang baldo? Ito po ba yung kita or yung servisyo nyo po sa mga customer? Paldo, siguro more on the service. Kasi, hindi ka naman kumita ng isa ng mga customer. Pero yung magiging paldo, like, yung consistency na pumapasok yung cash flow, pumapasok yung sale. Kumbaga may routine eh. May mga customers ka na pumupunta every Friday. Mas gusto mo na ganun kesa sa ano matawag yung paiba-iba yung mga and mas pinipili nila dito versus sa ibang Mga loyal yeah, loyal Ano po yung payo na mabibigay nyo sa mga negosyante po na nagsisimula pa lang pero parang natatakot po sila malugi? Huwag niya subukan. Charot lang. Hindi. Mapapayo ko. Ano yun eh? You just have to take the net. Kasi yun yung pinakamahirap sa business. Yung action. Ang mga business-minded na tao, marami ang plano. Gusto ko ganito yung business ko, pag ganito. Pero, puro salita ko lang. And you don't have to be ready para mag-business ka. Yung readiness kasi hindi dumadating yun. You'll know when you'll know you're ready once you're ready. Kapag ginagawa mo siya. Okay. Kasi you'll commit a lot of mistakes. Wala namang baby na pagkapanganak na naglalakad na kakabayan, tumakas, as you go along the way, saka ka lang. If you could describe HubSpot in one word, ano pong word yun? Siguro community. Solve na solve ang aming gutom Jones nang pakainin kami ng libre ng isa sa mga owner ng HubSpot. Parang kami pa ata ang pumaldo. Worth it ang halos all-nighter naming paghihintay dahil di lang kami nabusog sa pagkain. Nabusog din kami sa mga pangaral at words of paldo ng owner. It's just a token of appreciation lang po na napagandaan namin sa mga in-interview po namin. We know it's nothing po compared sa kaya niyo. Oo, wala. Very appreciative you po po. sa mga ganito. Thank you ha. Nagabala pa kayo. Pagkatapos ng panulak at pambara, syempre, kailangan din natin ng perfect dessert na hanap-hanapin ng isang panlasang Pinoy, ang halo-halo. Para sa ating pangatlo at panghuling kapaldo, masasabi nga nating nakaranas na ito ng Big Kings. Matatagpuan sa 56 Lilac Street, ang branch ng Kabig Kings dito sa Marikina City. Sa huling pagkakataon, sama-sama nating alamin paano pumaldo ang Kabig Kings. Magandang hapon po ate. May mga questions na po kami itatanong po sa inyo. Then, ano po yung role niyo po dito sa store na po na to? Cashier ka po dito. And, gano'n po kayo katagal dito sa trabaho? Ako, Opo. magte-10 years na ako sa February 16. Ang tagal na ate. So, parang ang deserving mo talaga dito. And, ano po yung nagtulak sa inyo dito na, ano po yung nagtulak sa inyo para pumasok po dito? Like yung, bakit niyo po napili? At dahil sa malapit sa bahay namin, tsaka
nakakatulong ako sa family ko. Oo nga po. Sa rin yun. Opo. Kasi meron kasing magtrabaho ng isa lang. Sa partner ko at ako, meron kasi magtrabaho isa lang. So po, kailangan po talaga dalawa po yung ano po. And, ano po yung mga pangunahing produkto niyo po dito? And yung tinuturing niyo pong special delicacy? Yes po. Palabok halo-halo. Yun talaga yung special ingredients namin is palabok halo-halo. Paano po yung parang dalawa? Combo meals. Combo meals. Parang sarap na. Oo, combo meals siya, palabok halo-halo. Okay. Nung panahon po ng lockdown, paano niyo po siya napagtagumpayan or naranasan niyo po kung nangyari? Oo, hirap talaga. Kasi syempre, almost lahat dito Opo, wala na. sarado. Oo. So, ang ginawa ng may-ari is para hindi na kami mumano ng trabaho is nag-open pa rin kami. Pero ang mga binibenta na lang namin is mga delicacies. Pwede kami mag-take out ng halo-halo. As in take out lang, bawal ang dining. So, kahit pa paano, ganun pa rin kami dito. Oh. Kasi nag-open pa rin kami. Parang naging, yun yung po yung way ng may-ari para hindi po mag-ito. Tama. Bait ako ng may-ari. Yes, ang bait sobra. So, kilala po yung Lilac Street na food hub o marami pong kainan. Paano po kayo nakapagsabay sa mga maraming kainan po dito? Actually, yung may-ari ang ginagawa niya is nagpo-post siya sa social media. Ano po kasi Oo. So, yung iba, first time kakain dito. So, hanggang sa balik na lang yung mga customer kasi nasasarapan sila. So, lahat talaga is social media talaga ang ginagamit para yung mga tao may engganyo sila. Lalo ng summer. Opo, Yan. kasi halo-halo nga po Yes. eh. Tsaka napapansin ko rin po, parang ang dami nga pong mga artista, kaya siguro po ang dami. Kaya nakilala rin po talaga. Dahil pumunta talaga dito. Mga nagpa-party, pwede yung mga nag-celebrate ng birthday, dito rin sila. Ano nga po. Tsaka siguro po yung naging way din po is yung palabok and halo-halo is Filipino dish po. Yes, Kaya oo. naging sikat. Yung halo-halo namin kasi namin is hindi siya tipikli maraming ingredients. So, 3 lang talaga ang ingredients ng kapampangan na halo-halo. So ibang style siya. Yes, Kaya ibang masarap po style. talaga. Oo, Iba yung hindi siya taste maraming ng ano. ingredients. Opo. Then, ano po yung naramdaman nyo tuwing marami po yung customers nyo tapos napupuno po yung mga lamesa nyo po dito? Ay, overwhelmed. Siyempre, ang saya natin. Opo, kasi kita din po yun eh. Siyempre, matutuwa kami. Especially, natutuwa rin yung boss natin. Kasi, hindi kami na-zero. At maraming pumupuntang customer. Oo, na-overwhelmed kami. Kahit pagod, worth it naman kasi maraming talaga kami customer. Sa tingin nyo po, ano po yung naging secret ingredient nyo kung bakit po naging kilala itong mga tinda nyo po rin? Secret Ingredient. Siguro dahil, isa na rin, kakaiba yung halo-halo Ay, namin. opo, kasi iba po yung style. Oo, kakaiba yung halo-halo. Tapos, syempre, dapat maging ano kayo sa mga customer din. Yes, oo, tama. Yung uso po ngayon yung salitang paldo, yung familiar ka. Paldo. Opo. Para po sa inyo, ano po yung tunay na hulugan nito? Ano po yung meaning po talaga ng paldo po sa inyo? Paldo, success. Yung success po talaga marami po kayong customer. Yes, oo, success, oo. Okay po. Then, kung may mapapayo po kayo sa mga inspiring business owners na gusto pong magnegosyo, pero takot pong sa pagkalugi, ano po yung masasabi? Ano pong masasabi mo? Sa mga gustong mag-business, pero Opo. parang Kinakabahan na po kasi baka malugi po, ganun po. subukan lang nila. Kasi di naman nila malalaman kung hindi susubukan din, di ba? Tsaka, mahabang pasensya. Sayang po sa opportunities po. Yes, Ganun mahabang po. pasensya. Yun lang. Oo, yun lang yung Then, payo ko sa kanila. Sa isang salita po, paano nyo ilalarawan yung ka-big things po? Sa isang salita po. Like, paano? Kung titignan ang labas nito, di mo akalaing pumapaldo pala ang negosyo. Matapos ang chika minute natin kay ate, sinubukan namin ang specialty nilang halo-halo. Unique at kakaiba ito sa tradisyonal na halo-halo. Aakalain mo bang bean paste, yema, at cream of corn lang ang nagpapasarap sa Pampanga style halo-halo na ito? Kasama ang ating kapaldo na si Kiana, hindi natin palalampasin ang special na halo-halo ng Kabig Teams. Thank you. Thank you po.
Ang buhay ay parang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Kailangan mo lang hanapin ang tamang timpla. Sino nga namang hindi malalasing sa tuwa kapag pumaldo ka? Ang halo-halong kwento ng kanilang pagod, pangamba, at sakripisyo ay may common denominator. Hindi ka papaldo kapag hindi mo susubukan. Kami ang inyong mga kapaldo at sa aming paglalakbay, napagtanto namin na ang tunay na paldo ay hindi lang nasusukat sa kita, kundi sa lakas din ng loob na bumangon, magpatuloy at mangarap muli. Dahil sa huli, ang mga pumapalpak ay siyang natututo at ang sumusubok ay siyang pumapaldo. Ito ang paldo. Paano ka pumaldo?